Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly dito po sa ating pong Zoom. Ganon din po sa ating Facebook Live po. At welcome po sa mga Bible Apostles, sa ating pong mga kapatid na taga-iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ganon din yung mga taga-ibang lugar ng mundo na sumusubaybay at nakikijoin po sa ating Biblical Spirituality Weekly. So ngayon, tayo po ay magninilay at sama-sama po mananalangin. At syempre, ang ating pong unang gagawin, ayon po sa ating kaugalian, ay ang ating pong recap or summary of our last episode or our last exposition. Kaya po, i-invite ko po kayo na makinig po tayong lahat sa ating pong kapatid na magbabahagi po ng summary na kung saan po si Sister Irene Gia. Okay. Yan. So, magandang gabi po sa lahat. Welcome back. Thank you, sister. So, naatasan po ako magbigay ng summary sa talk last week. So, yung ating pong ebanghelyo last week was taken mula sa aklat ni San Marco, chapter 10, 42 to 56. So, sa pagninilay na binigay ni Father Ado, sinabi niya na ang ebanghelyo na ito ay punong-puno ng simbolo. So, simbolo na nagsasalamin sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay or karanasan, at ito ay maaari ding pagpulutan natin ng kaalaman, kaaralan, upang katulad ni Bartomeo ay sa bandang huli siya ay napagaling at naliwanagan na bukas ang kanyang mga mata. At of course, ito rin ay dahil sa kanyang panalangin na punong-puno ng pananampalataya. Okay? So, unang-una, si Jesus ay nanggaling sa Jericho. At sinasabi na ang Jericho ay punong-puno din ng simbolismo. Unang-una, ang Jericho ay napapaligiran ng disyerto or disyerto mismo siya. At alam natin na pag disyerto, walang tubig and therefore walang buhay. Walang halaman, walang mga halamanan, at walang mga hayop na nabubuhay sa disyerto. At ito ay pwede nating makonsider na isang lugar na patay dahil walang buhay. It's barren and nothing exists in it. Walang productivity, walang ibinibigay na kabuhayan ang lupa na ito. At ang Jericho din daw ay isa sa pinakamababang lugar sa mundo, and therefore sa kababaan na yon, sinisimbolo nito ang mga taong mabababa na nasa laylayan ng ating society. So yung mga taong patapon na yung buhay, mga bilanggo, mga may kapansanan, mga pulubi. So ang ang Jericho na mababa ang lugar ay sinisimbolo ang mga taong nasa laylayan ng ating society. And also, at isa pang sinisimbolo ng Jericho ay dahil ito daw ay nanggaling sa pangalan ng Hebreo na Yareyak, na ang ibig sabihin ay buwan. At alam natin sa Genesis na ang buwan ay the lesser lights compared sa sun. Ang sun o ang araw pag sumikat ay talagang maliwanag. Pero ang buwan pag sumikat sa dilim, madilim pa rin. So kaya ang Jericho ay nagsisimbolo ng kadiliman. At ang Jericho daw ay nasa lugar sa tabi ng Mount Zion. No? So yung Mount Zion, nandun yung templo ng Jerusalem. At pag ikaw ay bababa sa Mount Zion, matutumbok mo ang Jericho. And therefore, ang ibig sabihin nito, pag ikaw ay lumalayo sa Panginoon, ang buhay mo ay nagiging madilim. Ang buhay mo ay nagiging nasa kadiliman.
So yan yung sinisimbolo ng Jericho na pababa sa Mount Zion, palayo sa Panginoon, and therefore sinisimbolo niya ang buhay ng kadiliman, ang buhay ng makasalanan. At alam natin na ang makasalanan ay laging nasa dilim kasi tinatago nila yung kanilang kasalanan, yung kapangitan ng kanilang buhay. So, yan yung sinisimbolo ng Jericho. Isang pangit na lugar, isang madilim na lugar, isang lugar na kinalalagyan ng mga taong patapon na sa ating society, isang lugar ng sinisimbolo ang makasalanan. Ngayon pumunta naman tayo kay Bartimeo. Si Bartimeo ay isang bulag. Sa Old Testament daw, sabi rin ni Father Ado, ang isang bulag ay hindi pwedeng pumasok sa templo. So, hindi sila karapat-dapat pumasok sa templo. Parang sila daw ay isang hayop na may kapintasan na hindi pwedeng i-offer as a sacrifice. And therefore, ang bulag ay isang taong walang halaga dahil sa kanilang kapintasan. Okay, si Bartimeo din dahil siya ay bulag, siya ay nasa kadiliman. Okay? So, katulad nung sa Jericho, ang taong nasa kadiliman ay taong makasalanan. Kasi katulad ng isang bulag, hindi niya alam kung ano ang tatahakin niyang daan. Takot siyang humakbang, hindi siya marunong maglakad kasi nga siya ay nasa kadiliman. Hindi niya alam ang direction ng kanyang buhay. Siya ay litong-lito daw at confused kasi hindi niya alam nga ang kanyang gagawin sa kanyang buhay dahil siya ay nasa kadiliman. So ang buhay ni Bartimeo ay sinisimbolo ang isang buhay ng isang makasalanan. At dahil siya'y nasa kadiliman, wala siyang kuwentang tao, ang kanyang katulad ni Bartimeo, ang dapat lang niyang kalagayan ay nasa gilid ng kalsada para mamalimos. Kasi hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili, wala siyang kakayahan, kaya ang tangi lang kanyang magagawa ay paglimos. So kung si Bartimeo ay sinisimbolo niya ang isang taong makasalanan na namamalimos, so ang isang taong makasalanan ay namamalimos ng kalinga, okay? Namamalimos ng gabay, namamalimos ng pagmamahal. Kasi ganyan ang makasalanan. Kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng pagkalima, kailangan nila ng pagmamahal. So sa ating narrative, nandito yung punto ng buhay ni Bartimeo na kailangan niya ng tulong. Okay? So, sa pagkakataon na yun, narinig niya na si Jesus ay darating. Paano niya narinig? Kasi may nagsabi or narinig niya sa mga bulong-bulungan kasi may commotion and therefore may nagsasalita na si Jesus ay dadaan. At ano ang ginawa ni Bartimeo? Siya ay sumigaw. Sumigaw siya ng, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. So itong sigaw na to ni Bartimeo ay isang magandang panalangin. Unang-una, dito dinideclare na si Jesus na anak ni David sa Old Testament, ito ay signify na siya ay Mesiyas. Pag dineclare mo na anak ni David, Panginoon, anak ni David, parang dineclare mo na rin na siya ay Mesiyas. At si Bartimeo, dineclare niya yon, part yun ng kanyang panalangin. And therefore, alam niya yung kanyang katekismo, alam niya yung turo ng kanyang relihiyon na mayroong Mesiyas na darating na anak ni David. At siya ay naniniwala na si Jesus na dadaan sa harap niya ay ang isang Mesiyas. Okay? And then sabi niya dun sa kanyang sigaw, maawa ka sa akin. So ibig sabihin, si Bartimeo, alam niya ang kanyang kalagayan, alam niya
na kailangan niya ng tulong, alam niya na kailangan niya ng awa. Kaya yun ang hinihingi niya sa Panginoon sa kanyang panalangin. So, on the side, ating malalaman din dito na kinakailangang mayroong isang taong magsasabi sa atin o sa isang makasalanan ang tungkol sa Panginoon. So, they should be the bearer of good news para sa isang taong makasalanan na katulad ni Bartimeo. At si Bartimeo, dahil alam niyang makasalanan siya, kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng gabay, at na-recognize niya yan sa pagkatao ni Jesus. So, mayroong nagsasabi sa kanya na, huwag ka nang sumigaw, huwag kang maingay, tumahimik ka dyan. Pero si Bartimeo, the more na nilakasan niya yung kanyang boses, the more na hindi niya, inignore niya itong mga tao na to na nagsasabi sa kanyang, tumigil ka dyan, huwag kang maingay, dahil the more na sumigaw siya. At siya ay narinig ni Jesus. So, pinatawag siya. Nung sinabi sa kanya ng taong, take courage, ikaw ay tinatawag niya. Iba yung naging reaction ni Bartimeo. Hindi yung tumayo lang siya at naglakad, hindi, kundi he sprang up, yung parang asong na-recognize niya yung master niya na tumalon sa kagalakan at yung kanyang balabal itinapon niya at siya ay pumunta kay Jesus. So anong ibig sabihin nito? Na yung pagtapon niya ng balabal niya means na yung kanyang pananampalataya ay talagang ganun na lang kasi ang balabal para sa isang bulag ay simbolo ng kanyang the only property that he has. Kasi unang-una yun sa gabi, yun na nagbibigay sa kanya ng balabal para siya ay magkaroon ng init sa katawan. Pangalawa, yung balabal ay nagbibigay sa kanya ng security. Pangatlo, yung balabal ginagamit niya 'pag siya ay namamalimos, doon inilalagay yung pera. So, nung tinawag siya ni Jesus, tinapon niya yun. So, ibig sabihin, sa kanyang isip, hindi ko na 'to kailangan, na nandito na ang aking Savior, na Apo, ako Sister ay Irene, yes? time's up po. Ay, okay, sige. So, a few minutes na lang, sister, na sa kanyang ano, na-recognize niya si Jesus na kanyang, savior, na sa kanyang panalangin, si Jesus ang kasagutan sa kanyang panalangin. So, yun po lang. Maraming Okay. salamat Thank po, you. Thank Sister you. Irene. Napakaganda po ng inyong pong recap. So ngayon tayo po ay magsisimula sa pambungan na panalangin at tayo po ngayon ay ililit po ng ating pong kapatid si Sister Neri Banyes po na nagjo-join po ulit. Opo. Nag-aano, sorry po, mahina siguro ang internet. Sige po. Ah, tayo po ay umupo sa ating pinakakomportableng posisyon. Ilagay sa isip na tayo ay nasa banal na mapagmahal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pagkakataong ito na tinipro kami kahit sa Zoom lamang. Para namin na mapasa amin ang banal mong Espiritu para punuin ang aming pag-iisip at puso ng inyong presensya. Sana po lahat ng aming mga pagkakaabalahan sa buhay ngayon, ng aming mga worries, problems, aming mga gawain sa bahay, aming maisantabi muna pansamantala at ituon ang oras na ito para sa iyo. Panginoon, sana ikaw at ako lamang ngayon naway mapakinggan kong mabuti ang iyong salita, maliwanag kong tanggapin sa aking puso para sa ganoon maisabuhay ko na anuman ang mensahe na ninanais mong iparating at ipaunawa sa akin sa pamagitan ng aking pagninilay ng iyong salita. Ito ang hinihiling namin sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo at basbas ng Diyos Ama, kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen.
Mahal naming ina, ina ng Diyos, gabayan mo kaming kagaya ng paggabay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hilingin po natin ang tulong ng banal na Espiritu sa ating lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Sa banal na salita sa ating balita na basagano sa atin ni Sister Annalyn Mateo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga espiritu kay Jesus at tinanong siya, utos ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa,
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong-buong pag-iisip at buong lakas, ang umiibig sa kapwa, gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpuri ka namin, Panginoong Heso So, Kristo. Ngayon tayo po ay manahimik at makikinig sa isang awitin. Sama-sama po tayo manalangin at magmilay. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark, O Lord, save my life, be my strength. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark, oh Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy. Rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark, oh Lord, save my life, be my strength. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise a cup of salvation and call on Him. May technical problem. Ngayon tayo po ay makikinig po sa ating pong sharers po. Dalawa po as usual. Tayo po ay with our whole attention po. Let us listen to the meditation. Short reflection po ng ating po mga shares po. Ang una po mag-share, siyempre po, naging suki na sa atin. Si Sister Malu Evangelista. Welcome po, Sis Malu. Muted po kayo.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Naririnig po ako? Yes po, sis. Okay. So, itong ebanghelyo nito ay isa sa mga paborito ko ay kay San Marcos. Ito'y tungkol sa dalawang utos ng Diyos. Sinabi po dito na mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Sinabi po doon na buo. Wala pong sinasabi doon na mahalin ng Diyos na kalahati, 1/4, o kapiranggot lamang. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos ay mahalin siya ng lubos. Ayaw po ng Diyos na half-hearted heart. Gusto niya po ang ating pag-iisip ay puro maka-Diyos lamang. Katulad sa aming mag-asawa. Nais ng Diyos na mamahalin ko ang aking asawang buong buo. At ganun din naman ang aking asawa. Ayaw ko rin po na may kahati siya sa kanyang puso. Gusto ko po ako lamang ang kanyang minamahal. So ganun din po sa Diyos. Gusto niya po, mahal natin siya buong buo. Ibig sabihin, kung talagang mahal po natin ang Diyos, wala po dapat na tinatanim na sama loob. Walang puot, galit, tampo, ni konting takot. Sapagkat itong mga negative feelings ay hindi po maka-Diyos. Ito ay nagiging sagabal sa ating relasyon at pagkikipag-ugnayan sa Diyos. So, dahil dito, maraming umaalis na Katoliko kasi akala nila hindi nararamdaman nila ang Diyos sa Catholic religion dahil sa Catholic religion daw ay palpak. Pero ang katotohanan ay mali o hindi, wala sila sa tamang disposisyon. Meron silang problema sa kanilang pag-iisip, kanilang puso nila ay punong-puno ng galit, sama ng loob, tampo, at inggit o selos. So, with regard sa pagmamahal sa kapwa, kailangan rin natin mahalin ang ating kapwa. Hindi pwedeng ang Diyos lang. Sapagkat pag ang Diyos lang ang ating minamahal at ang kapwa ay ating hindi minahal, tayo po ay hindi nagsasabi ng totoo. Para yung two sides of a coin, wherein both God and man should be loved by us. Ang pagmamahal ay may kaakibat na sakripisyo at pagdurusa. Love has no ifs or buts. Ang pagmamahal ay walang salitang mamahalin kita, pero mamahalin kita kung. Ibig sabihin, dapat ang pagmamahal ay walang kondisyon, walang attachments. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay walang limit, walang hangganan, walang hinihintay pong kapalit. Ganon din po sana tayo na nagmamahal sa Diyos ng tunay at wagas. Katulad nga sa sinabi ni St. Augustine, the measure of love is to love without measure. Sa aking karanasan po, it is best na magbibigay tayo ng time, talent, and treasure sa ating Diyos at sa ating kapwa. Yung sa aking pagmamahal sa Diyos, with regards giving of my time. At that time, yung wala pang pandemic, lagi po kami nagsisimba ng mami ko, alas 7 ng umaga. After that, kami po ay nag-adoration sa Blessed Sacrament. Minsan, birthday ng aming parish priest, it was 2017, nanyayahan kami na bumaba lahat ng mga nagsimba. Siyempre, pagkatapos namin kumain, nakita namin na meron pang nakahanda ng cake. Sabi ko sa mami ko, mami, huwag na natin hintayin ng cake. Kailangan natin umakyat na sa Adoration Chapel, sa Blessed Sacrament, kasi wala siguradong tao doon, kasi lahat tayo ay nandito sa baba. So, tunay nga, walang tao sa taas, nung kami ay umakyat na. Nang pagkatapos namin mag-adoration sa Blessed Sacrament,
pagkalabas namin, nakita ko na meron silang mga daladalang cake. Para bang natutukso ako na para bang manghinaya. Pero sabi ko kay Lord, Lord, cake lang po yan. Wala pang hihigit sa tamis na tayo ay nagkasama sa Blessed Sacrament. Nang dinasal ko po yun sa Panginoon, nung umaga yun, bigla na lang yung gabi yun, inuwian ako ng asawa ko na dessert na hindi ko kalain na ibibigay niya sa akin. Binigyan niya ako ng blueberry cheesecake at Sans Rival. Talagang ang Diyos nga naman ay hindi magpapadaig kapag siya ang inuna natin sa lahat ng bagay. God is a very generous God. Hindi naman ako humingi kapalit, pero pinakita niya sa akin na siya ay lubos natutuwa na binigyan ko siya ng oras sa Adoration Chapel kahit lahat ang nasa ibaba ng panahon yun. With regards loving my neighbor, kadalasan ang nakakasakit po sa atin yung mga mahal natin sa buhay. Asawa, mga anak, mga kapatid, mga gulang. Sila madalas ang nakaka-hurt sa ating mga feelings, nakakalaban. Recently, itong kapatid ko to, na mas nakakabata sa akin, lagi siyang sinasabing hindi maganda sa akin, lagi niya akong nilalabanan ng patalikod. Hindi ko magawang kumanti. Sabi nga sa kasabihan ng Pilipino, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So, imbis na ako magalit o lumaban o gumanti, lalo ko siyang tinulungan sa kanyang mga pangangailangan kahit hindi po siya lumalapit sa akin. Sa ganung paraan, nakikita ko po na siya'y unti-unting mababait, lumalabot po ang kanyang puso. Harinaway, magbago po ang kanyang pagtingin sa akin at magkaroon na ng respeto sa akin bilang panganay na kapatid. Itong lahat na ito ay nagawa ko po, hindi dahil sa aking lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Napakahirap magmahal ng ating kapwa. Kasi nakikita natin sila eh. Mas madali pang sabihin mahal natin Diyos. So, sabi ko nga, love is a decision. It is not based on emotions or feelings. Love is based on trust and commitment. Kapag tayo ay tumugon sa tawag ng Panginoon, tayo po ay magiging malapit sa kaharian ng Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless. Thank you po, Sis Malu. Ngayon po ating mapakinggan ang pangalawa pong sharer po ng kung saan ay si Sister Eden Templo Nuevo. Si Eden? Baka mayroon pong technical problems po dyan sa tondo. So, ating po magpo-proceed po with the exposition po ng ating pong director, si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga Bible Apostles, brothers and sisters, no, na kasama natin ngayon. Talaga pong napakaganda, no, na tayo ay nagpapahinga, no, sa gabi na nagninilay ng salita ng Diyos, no. Nagdadala ito sa atin ng kapayapaan, liwanag at lakas, no. At ito pong ebanghelyo natin para sa darating na 31st Sunday in Ordinary Time ay napakaganda, no. At ang pinag-uusapan dito ay yung Shema Israel, no? Yung Shema ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay makinig, no? Makinig Israel o listen Israel.
At ang katotohanan nga, ito yung first reading din sa darating na linggo, no? Ito yung nanggaling ito sa Deuteronomy chapter 6 verses 2 to 6, no? Dito sinabi ito ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na makinig ka, Israel. Isa lang ang Diyos, no? Adonai Elohenu, isa lang ang ating Diyos. Adonai Echad, isa ang Diyos. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. No? At ayun yung nakasulat dito sa Deuteronomy chapter 6 verses 2 to 6. At yung pangalawang utos na binanggit ni Jesucristo, yung love your neighbor as yourself, ay hindi rin inimbento ito ni Jesus. Nasa Torah rin ito, nasa aklat ito ng Leviticus chapter 19 verse 18, no? Makikita natin itong Shema Israel, ito yung tinatawag na parang creed o yung parang article of faith, no, ng mga Hudyo, no? Kaya nga pag binasa natin itong Shema Israel, no, pag babasahin ninyo sa Biblia ninyo sa chapter 6, pag itinuloy nyo hanggang chapter 9, maliban dun sa sinabing mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas, dinugtong pa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, no, na ituro ninyo ito sa inyong mga anak, no? Mahalaga ito, no? Kaya nga ang mga Israelita, palagi nilang itinuturo itong panalangin na ito sa mga batang Israelita, no? Pagkasabi ron, sabi pa rito, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Ibig sabihin, dalhin nyo itong panalangin na ito, itong utos na ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Kaya nga ang Shema Israel, hanggang ngayon kasama ito sa panalangin ng mga Hudyo. Sa morning prayer nila at sa gabi, no, sa evening prayer nila. At sabi pa rito, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. No, siguro naman nakakita na kayo ng mga picture ng mga Hudyo, no? Meron silang parang, ang tawag ay phylactery, mga tali, tas may parang tefillin, yung parang posporo na nasa noo at nandito sa kamay, no? At eto, sa loob nitong lalagyan na ito, nitong little box, nakasulat dun yung Shema. No, talagang literal na ginagawa nila itong first reading, itong Shema Israel sa Deuteronomy chapter 6. No, at sinabi roon, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. At ito rin ay makikita nyo sa bahay ng mga Hudyo, sa kanilang doorpost, sa tarangkahamba ng pintuan, meron parang maliit din na box, no, o parang tube. Ang tawag doon ay medsusa. Pero nakasulat din doon, no, sa isang parchment yung Shema Israel. At kailangan nilang hawakan yun bago sila umalis. No, habang dinadasal yung Shema Israel, pagbalik nila sa bahay, hinahawakan din nila. Makikita nyo ito sa tradisyon ng mga Hudyo na napakaganda, no? Ngunit ang mahalaga rito ay bakit kailangan nilang gawin ito? Araw-araw, bakit kailangan nilang tandaan? Para malaman nila ang Diyos ay isa lamang, no? At ang Diyos ay ang kanilang Diyos. At ang Diyos ay tinatawagan silang ibigin. Ibigin ng mga Israelita ang Diyos, no? At lahat ng ito ay maganda sapagkat ang totoo naman talagang ugnayan, ito yung pinag-usapan natin nung Sabado, no? After nung talk ni Sister Jackie, binanggit ko ng kaunti yung covenant, no? Ang covenant naman talaga ay tungkol sa pag-ibig, no? 'Di ba? Pinaliwanag natin, ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig, gusto niyang makibahagi yung bayang Israel sa kanyang buhay. At ang Diyos ay gusto makibahagi sa buhay ng bayang Israel, no? Isang buhay ng pag-ibig. Kaya nga lahat ng utos, kahit yung 10 utos, ay tungkol sa pag-ibig, no? Sabi ng Diyos, you will be my people and I will be your God. Ibig sabihin, tayo ay iisa lang, no, dahil sa pag-ibig. At ang ugnayan na ito ay pag-ibig, no? Kaya nga mauunawaan natin dito sa background na ito yung tanong netong eskriba, no, kay Jesucristo. Ang eskriba sa bayang Israel sa panahon ni Jesucristo, ito yung mga eksperto sa kautusan. Alam nila lahat ng kautusan. Ang problema sa mga eskriba at mga pariseyo, yung kautusan ay
na-multiply, no? Pinarami nila. Ang katotohanan nga, umabot sa 613. 613 na mga utos, simula sa 10 utos at sa mga tuntunin doon sa Torah, naging napakarami. Kaya meron silang mga tinatawag na libro na ininterpret pa nila ang mga utos, kaya dumami ng dumami. No, kaya nung panahon ni Jesucristo, 'di ba, bumigat ng bumigat. Kaya sabi ni Jesucristo sa mga Pariseo, napakarami ninyong binibigay na utos, pero kahit kalingkingan ng inyong yung daliri ng kalingkingan ninyo, yung maliit na daliri, hindi nyo inaangat para buhatin ang mga utos na yun. Ngunit inilalagay nyo sa mga tao at pinapabigatan sila. So ngayon, anong nangyari? Bakit dito sa Ebanghelyo ay sinamarize ni Jesucristo sa dalawa ang lahat ng mga utos? No? Sabi nga halimbawa sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Ebanghelyo ni San Mateo, ito rin yung nagsasalita rin si Jesucristo tungkol din sa Shema, no? Pero meron dun isinulat, no, sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 22 verse 40. Sabi dito sa Shema Israel, loving God and loving one's neighbor, dito nakakapit dito nakatunghay o dito nagaganap ang lahat ng mga kautusan at ng sulat ng mga propeta. No? Ang ibig sabihin, ang kaganapan ng buong kasulatan ay nasa Shema Israel, sa utos ng pag-ibig sa Diyos at sa utos ng pag-ibig sa kapwa. At bakit gustong ibalik ni Jesucristo dito sa pag-ibig ang lahat? No? Sabi ni Jesucristo, hindi ako naparito para i-abolish, no, para isawalang bahala o alisin, no, ang mga propeta at ang mga kautusan. Naparito ako para ganapin, to fulfill. At magaganap lamang ang kautusan at propeta sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon, kung titignan natin, kung talagang ang layunin ng Diyos sa simula pa ay mabuhay sa pag-ibig, kabahagi ang bayang Israel, ang ibig sabihin, yung relasyon sa Diyos, yung ugnayan ng pag-ibig sa Diyos ang pinakamahalaga. Yung mga utos, kahit yung 10 utos, ay inilagay ng Diyos, ibinigay sa bayang Israel para ano? Para pangalagaan yung ugnayan o relasyon ng bayang Israel sa Diyos, yung pag-ibig sa pagitan ng Diyos at bayang Israel. Kaya merong mga utos, no, para manatili ang bayang Israel sa pag-ibig sa Diyos. No? Pwede natin sabihin na ang Diyos ay gumawa ng isang bahay at tinawag niya yung mga anak niya. At doon sa tahanan na yon, nabubuhay sila sa pag-ibig. Ayun ang ginawa niya sa bayang Israel. Pero para hindi lumayo sa pag-ibig niya ang kanyang mga anak, kailangan niyang gumawa ng mga bakod, no, fences. No, kailangan niyang bakuran yung paligid ng bahay para hindi lumayo sa pag-ibig niya ang kanyang mga anak. At ayun yung purpose o layunin ng mga kautusan. Parang fences para hindi mapalayo ang bayang Israel sa Diyos. Kaya nga, alam nila kapag nag-commit sila ng adultery, sila ay pumatay, sila ay nanumpa, no, ng kasinungalingan. Alam nila na napapalayo sila sa pag-ibig ng Diyos. At ayun yung panahon para bumalik. Ngayon, ang nangyari, eto na nga yung nangyari, yung mga iskriba at mga pariseo hanggang nung panahon ni Jesucristo, nakalimutan nila yung pinaka-essence, yung pinaka-sentro ng lahat, yung ugnayan ng pag-ibig sa Diyos. Ang kanilang tinutukan o kung saan sila nag-concentrate ay doon sa fences. Pinatibay nila ng pinatibay yung kautusan. Kaya binigyan ng maraming interpretasyon hanggang dumami ng dumami. So nung panahon ni Jesucristo, pag binasa natin yung mabuting balita, ayun na lang ang concern, no, ng mga Pariseo, yung mga kautusan, kung sino ang nagkamali, kung sino ang hindi sumunod. Ayun na lang, di ba? Marami, halimbawa si Jesucristo nagpagaling sa Sabat ng isang babaeng baluktot, no, ng 18 taon o isang lalaking natutuyo yung kamay. Hindi nakikita ng mga Pariseo yun, na may mabuting ginawa si Jesucristo at ginawa niya dahil sa pag-ibig sa tao. Ang nakikita lang ng mga Pariseo, yung paglabag ni Jesucristo doon sa kautusan tungkol sa Sabat. So, sa madaling salita, nung panahon ni Jesucristo, nawala na o unti-unti nang naglaho sa mata ng relihiyon ng mga Pariseo at Iskriba yung totoong kahulugan
kung bakit mayroong mga kautusan. Ang totoong kahulugan ay para panatilihin yung pag-ibig ng tao sa Diyos at yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya nga, pabigat ng pabigat, parami ng parami yung mga utos. Kaya nga itong iskriba, no, nagtanong sa kanya, so ngayon, ano ang pinakamahalagang utos? Hindi tumingin si Jesucristo dun sa napakaraming nakasulat at interpretasyon sa kautusan. Ang ginawa ni Jesucristo, bumalik siya doon sa pinanggalingan ng lahat. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong isip, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Kapag binasa rin natin halimbawa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, no, sa chapter 13, sabi roon, ang kaganapan ng lahat at ang kaganapan ng batas ay palaging pag-ibig. Sa Ebanghelyo ni San Juan, di ba, ang sabi ni Jesucristo, bibigyan ko kayo ng bagong kautusan. Yung mga kautusan noon, okay yun. Sunurin ninyo, pero may bago. Ang sabi ni Jesucristo, mahalin ninyo ang bawat isa, love one another, kung paano ko kayo minamahal, as I have loved you. At ito yung bagong kautusan. At dito sa Ebanghelyo natin, gustong ibalik ni Jesucristo yung pinanggalingan ng lahat. At ngayong gabi, parang binibigyan din tayo ng kaliwanagan ng ating Panginoon. Kasi maari tayong mabuhay katulad ng mga Pariseyo at Iskriba noon na nabubuhay sa kautusan. Pwede naman tayong sumunod sa kautusan, sumunod ng parang napakamasunurin natin, lahat ng utos sunurin natin. Pwede nating sunurin yung kautusan, ngunit walang pag-ibig. Ngunit walang pag-ibig. Ito nga yung pinag-usapan natin nung Sabado. Kaya kailangan yung New Covenant, yung bagong tipan ay isulat sa puso ng tao. Para yung utos ay hindi lang utos na panglabas na kailangang ganapin kung hindi nakasulat sa puso ng tao. At ang utos ay ang utos ng pag-ibig, no? Kaya nga tama yung sharing kanina, no, na ang pagmamahal sa Diyos, pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig din sa kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin iniibig natin yung Diyos kung hindi natin iniibig yung ating kapwa. Sabi nga ron sa sulat ni San Juan, di ba? Familiar kayo sa sulat ni San Juan. Sabi ron sa sulat ni San Juan, kung hindi mo nga kayang mahalin yung kapwang nakikita mo, paano mo mamamahal yung Diyos na hindi mo nakikita? Ayun ang tanong. Kaya nga sa Matthew chapter 25, pag binasa ninyo, no, yung panahon na ng paghuhukom, sabi doon sa mga nasa kaliwa, no, ako ay nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako ay nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Ako ay hubad, hindi niyo ako dinamitan. Sabi nila, kailan ka namin nakita? Hindi ka naman namin nakita, Panginoon, na hubad, gutom, nauuhaw, nasa balingguan, may sakit. Sabi ni Jesucristo, nung hindi nyo ginawa ito sa isa sa mga maliliit na yaon, hindi nyo ginawa iyon sa akin. So ang ibig sabihin dito ng Panginoon, no, yung mukha ng Diyos ay nasa ating kapwa. Kaya yung pag-ibig sa kapwa ang daan para sa pag-ibig sa Panginoon, no? At tayo inaanyayahan ngayon itong ebanghelyong ito, no, na itong mga utos ay mahalagang sundin, no, para may kaayusan. Pero sana alam natin yung totoong kahulugan. Ano ba yung nasa ilalim ng mga utos na ating sinusunod? Para tayo ay dalin o panatilihin sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. No, kasi ang mga Pariseyo, akala nila mas mabuti sila at mas magaling sila sa iba dahil nagawa nila o nasunod nila ang lahat ng mga utos. Ito ang problema ng mga Pariseyo. Kaya ang tingin nila sa sarili nila ay mas mabuti sa iba. Kaya kaya nilang husgahan ng iba, kaya nilang hatulan ng iba. Yung mga hindi nakaabot sa standard nila, sabi nila, hindi ka magaling, hindi mo nagawa yung nagawa namin. So maliit ka. At dito si Jesucristo ay napupuno talaga ng napupuno talaga siya ng pwede natin sabihin ng pagkapuot, no? Isang banal na pagkapuot dahil mali ang interpretasyon ng mga Pariseyo sa mga kautusan. No, sabi nga ni Jesucristo, 'di ba, sa Ebanghelyo ni San Mateo, nagbibigay kayo ng ikapo doon sa maliliit na dahon at mga hiyerba sa inyong halamanan, pero nakakalimutan ninyo yung pinakamahalagang bagay, katarungan at pag-ibig. At sa simbahan natin ganun din, no? Naalala ko nung nasa parokya pa ako, palaging ganyan, palaging nagpapagalingan sino yung
pinakamabuti yung nagawa, mas marami ang narating, sino yung nakasunod kay Father, sino yung hindi nakasunod. Kaawa-awa naman yung simbahan natin kung ganun lang. Parang ang nakakasunod, sila yung totoong malapit sa Diyos, malapit kay Father. Yung hindi nakakasunod, sila yung bagsak, sila yung mga dapat nasa labas ng simbahan. Yung mga nakakasunod, sila yung may mga unang upuan sa mga pews sa simbahan, 'di ba? Doon marami ron yung mga palagi yung mga nasa unahan ng simbahan, ayan yung mga malalapit sa sa simbahan, pwede nating sabihin. Ayun na pinagmamalaki nila. Yung mga wala namang ginagawa sa simbahan, yung mga ano lang doon, yung mga KBL lang, kasal binyag libing lang, nandoon lang kayo sa likod. Pero ang lungkot ng simbahan kung ganito ang nangyayari. Kung ang buhay natin sa simbahan ay walang espiritu ng pag-ibig. Ngayon, mahalaga yung sinabi rin dito ni Jesucristo, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At ito ay malalim. Alam niyo ba na ang mga bagay na hindi natin mamahal sa ating kapwa, ayun din yung mga bagay na hindi natin kayang mahalin sa ating sarili. Sapagkat ang kapwa natin ay salamin natin. Kung hindi kita mamahal dahil ikaw ay mayabang, ang ibig sabihin, ako rin ay mayabang. Kung hindi ko mapatawad yung isang magnanakaw, ang ibig sabihin dahil hindi ko rin matanggap na minsan ako ay nakapagnakaw. Kung hindi ko matanggap yung kahinaan ng aking kapwa, ang ibig sabihin ay yun din yung kahinaan sa aking buhay, sa aking sarili na hindi ko matanggap. May nagsabi ngang isang ama ng simbahan, kung totoong naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, sa malalalim nating kahinaan, mga kabulukan, kadiliman, pagkakamali, at naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung pagmamahal sa kapwa ay mas madali na. Sapagkat aapaw lang doon yung karanasan natin sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit, kung hanggang ngayon hindi natin matanggap na isang araw tayo ay nagkamali, isang araw tayo ay nagkasala, hanggang ngayon hindi natin matanggap na hindi tayo perpekto, na tayo ay mahina, ang ibig sabihin hindi natin mahal yung sarili natin. At ang konsekwensya, hindi rin natin mamamahal yung iba sa kanilang kahinaan at pagkakamali. Kaya nga, kaugnay ito sa pag-ibig sa Diyos. Ang taong kayang magmahal sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili, yung tunay na pagmamahal ay yung taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasi kung titignan natin, kailan ba tayo minahal ni Jesucristo? Sabi nung isang beses sa ebanghelyong pinagnilayan natin, hindi ako naparito para sa mga matutuwid, naparito ako para sa mga makasalanan. At kung totoong naranasan natin yung ganung uri ng pag-ibig, meron tayo ngayong puso na kayang magpatawad sa iba. Ngunit kung wala, ibig sabihin, hindi natin mahal yung ating sarili, kaya hindi natin mamahal yung iba. At dito palagi itong magkaugnay. Palagi itong magkaugnay. Kaya nga ngayon mga kapatid, kung titignan natin itong Shema Israel, makinig ka Israel, kung titignan natin ito, nagaganap ba ito sa ating buhay? Kikilabutan tayo talaga. No? Kung totoo tayo sa ating sarili, kung tapat tayo sa ating sarili, kikilabutan tayo ngayong gabi. Kasi sabi rito, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso. Ngayong lang maghapon, tanungin ko kayo, tanungin natin yung sarili natin, ngayon lang maghapon, sa puso natin, Diyos lang ba ang naroon? Yung puso ba natin ay tumibok sa maghapon na ito at umibig para sa Diyos lamang? Kung tapat tayo, may mga iba pang pag-ibig na nariyan. May mga iba tayong gusto. May iba tayong minahal. Bagsak tayo. Pangalawa, mahalin mo ang Diyos ng buo mong pag-iisip. At ito yung mas malinaw. Buong maghapon lang ngayon. Buong maghapon ba, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, ang Diyos lang ang iniisip natin?
Kasi kung titignan natin 'to literal, bagsak tayo. Baka 5 minuto lang, 1 oras lang sa buong maghapon na ito nasa isip natin ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong lakas. Kung ito ang pag-uusapan, saan ko ba ginamit yung lakas ko ngayon? Para kumita ng pera? Para ako ay kilalanin ng aking boss? Para maabot ko yung pangarap ko? Hindi ko naman ginamit sa Diyos yung lakas ko. Yung lakas ko ay naubos kaya ako pagod ngayon dahil sa sa ibang bagay at para sa aking sarili. Kung titignan natin ito mga kapatid, hindi natin kayang gawin ito kung tapat tayo sa ating sarili. Pero kung tayo ay katulad ng mga Pariseyo, sasabihin natin, nagawa ko na yan, mas mabuti ako sa iba. Ito nga yung sinasabi ng Panginoon, ang totoo, hindi mo pa naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kapag tinanong na naman, mahalin mo ang kapwa katulad ng iyong sarili. Katulad ng pinag-uusapan natin, mukhang hindi ko nga kayang mahalin yung kapwa ko dahil nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Yung hindi ko makatanggap sa aking pagkatao, nakikita ko sa kanya. Kaya inis at galit na galit ako sa kanya. Dahil ayun din yung kinaiinisan ko sa aking sarili. Ngayon, mawawala na ba tayo ng pag-asa? Ang lulungkot nyo na. Kahit patay yung mga video ninyo, ang lulungkot nyo na kasi wala naman, parang walang nakagawa sa atin itong utos na to. Pero sabihin ko sa inyo, ang konsolasyon, bakit mabuting balita ito? Lahat ng salita ng Diyos ay hindi natin kayang ganapin. Tanging ang Diyos lamang ang makakagawa nito sa atin. Kaya nga kung titignan natin si Jesucristo sa krus, siya lamang ang nakatupad o nakaganap ng Shema Israel. 'Di ba? Siya yung nakapagmahal sa Diyos, Ama ng buo niyang isip. Kaya nung kinoronahan siya ng tinik, yung korona ng tinik, ang ibig sabihin nun, pumasok yung tinik sa kanyang isip, sa kanyang ulo, sapagkat minahal niya ang kanyang Ama ng buo niyang isip. Pagmamahal sa Diyos ng buong puso, sinibat siya sa tagiliran. At dumanak mula sa puso niya tubig at dugo. Pinapakita ro na si Jesucristo lang yung nakaganap ng mahalin ng Diyos ng buo niyang puso. Mahalin ng Diyos ng buong lakas. Yung kamay at yung mga paa, simbolo ito ng lakas ng tao. At sa krus, ipinako yung mga kamay at mga paa ni Jesucristo. Si Jesucristo lang yung nakapagmahal ng buo niyang lakas sa Diyos. At ito ay konsolasyon sa atin. Kasi parang sinasabi sa atin ni Jesucristo, mga Bible apostles, relax lang kayo, alam kong hindi niyo kaya. Alam kong bagsak kayo, bagsak tayo. Pero relax lang kayo kasi sasabihin ko sa Ama, hindi nila kayang ganapin, Ama. Ako na lang ang tutupad nito para sa kanila. Ito ang konsolasyon sa atin. Ngayon yung pangalawang utos na katulad nung una, mahalin mo ang kapwa tulad ng iyong sarili. Si Jesucristo yung nakapagmahal sa kapwa ng buong buo, walang kondisyon. Nung sinabi niya, nung nasa krus siya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga itong Shema Israel, ang nakaganap lamang nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sapat na ito. Sapat na ito. Kung magaganap ito sa ating buhay, hindi ito dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa lakas ng Diyos. No? Kaya nga, inulit nung eskriba yung sinabi ni Jesucristo. Anong sabi ni Jesucristo? Hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Kapag naunawaan natin ang lahat ng utos sa buong kasulatan ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos, hindi na tayo nalalayo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat katulad nung sinasabi natin, sinasabi ko ngayon, ang Shema Israel ay naganap noong si Jesucristo ay naipako sa krus para ibalik ang tao doon sa nasirang pag-ibig ng Diyos o nasirang ugnayan ng pag-ibig ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. Kailangan ni Jesucristong pumanik sa krus, mahalin ang Ama ng buo niyang isip, nung koronahan siya ng tinik, ng buo niyang puso, nung sibatin ang kanyang tagiliran, ng buo niyang lakas, nung ipako ang kanyang mga paa at kamay. Kailangan niyang pumanik doon
para maganap ang utos ng pag-ibig, no? Kaya nga sabi ni Jesucristo, hindi ako naparito para ipawalang bahala o para balewalain ang mga utos. Naparito ako para ganapin. I did not come here to abolish the law and the prophets. I come here to fulfill them. At naganap ito doon sa krus, no? Kaya nga, tayo ngayon, no, kung tapat tayo sa ating sarili, mapuprostrate tayo. Pero kung meron tayong pananampalataya, sabihin natin, salamat Panginoon. Sa tuwing maghapon, sa buong maghapon, hindi ko nagagawa ito. Pero pagsapit ng gabi, tumingin tayo sa krus. Magpasalamat tayo, Panginoon, ikaw ang gumawa nito. Shema Israel, ibigin ng Diyos ng buong isip, buong puso, buong lakas, at ibigin ng kapwa tulad ng iyong sarili. Ikaw ang gumawa nito para sa akin. So ngayon siguro tapusin muna natin dito ang ating pagninilay. Ngayon ay pupunta na tayo sa pagtataas ng ating mga panalangin. Sino man mga nais magtaas ng panalangin dito sa Zoom, mag-unmute po kayo, no, at itaas ninyo ang inyong panalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, nawa Panginoon, patuloy niyo pong punan ang aming mga kahinaan, lalo na po sa aming mga gawain po sa Biblical Apostolate. At nawa po Panginoon ang aming mga kababayan na nasalanta po sa nakaraang bagyo, pabigyan niyo po sila ng kalakasan para po makabangon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ipinapanalangin po namin ng aming mga kapatid na nawawala ng pag-asa, ng mga nagtalikod po sa kanilang pananampalataya, ng mga umalis po sa simbahan. Nawa Panginoon, mag-urging po sila ibalik sa iyo. Dalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na natili sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon po, announcement na po tayo. Yes po, Tere. Yes po. Una po, magandang gabi po sa ating lahat. At, ito ba? Ayan. Ngayon po, nais ko pong paalala po ng ating monthly formation po para po sa buwan ng Nobyembre. Ito na rin po ang ating Advent Recollection. Ang petsa po nito ay sa November 23, nagaganapin po sa Sampaguita Hall sa Pius XII Center sa Manila. Ngayon po, ito po ay open po sa lahat po ng mga nais po pumunta, so hindi lang po sa mga Bible apostolates, sa mga ibang ministry po. Ang paalala lang po na magdala po sana kayo ng inyong snacks, and yung lunch po will be provided po ulit ng ating ministry. So confirm na lang po ng inyong attendance. So anong oras po ito? Ito po ay mula alas 8 hanggang alas 12 po. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ayan lang po, Father. Yan lang po, Sir, may Father Ato. sasabihin ka ba? Yan lang po, Father, na kung meron po kayo mga i-order po ng Biblia para mag-offer po sa mga parokya po ninyo, sa inyong po mga Bible Apostles, sa apostolate din po ninyo.
sana po i-contact niyo po kami ni Tere o kahit po si Tita Celi o Ate Lani po para sa inyong mga orders po. May mga Bible for free, but kailangan nyo po ipakita din po sa ministry ang inyong pong formation na magbibigay po sa mga tao na matatanggap ng Bible nito. So, meron po mga Bible for sale and meron din po for free. But yung mga free Bibles ay para sa mga Bible apostles po natin na mag-o-offer po ng formation to the families po, especially po sa house-to-house po evangelization po. Yun lang po, Father. Okay. Tere, Papaalala ko lang meron, din na magkakaroon tayo ng entry program, 'di ba, sa Fatima Bacood Parish, no, sa November 30. Siguro anyayahan din natin yung kung sa parokya ninyo meron pang mga hindi naka-attend ng entry program, pwedeng mag-join doon. Anyayahan din natin yung mga iba pang, no, mga parishes na malapit doon sa vicariate na yun. Ngayon po, meron po kaming meeting kay Cardinal sa susunod na Biyernes. Ipanalangin ninyo. No, dahil hihingi po ako ng schedule uli, no, para sa next year kung ano yung mga libre niyang schedule. No, dahil marami tayong activities next year. No? Pagdasal niyo po yung meeting na iyon. Okay, kung wala na po, Meron magkita-kita po ulit. ako i-add. Sorry Meron? po. Yes po. Ano po, para po dahil po ang buwan po ng January ay National Bible Month, para po sa mga parokya na wala pa pong naiisip kung anong nais silang programa, maaari pong connect po sa akin, Sister Lace, kung ano po yung mga nais po nilang gawin or umpisahan, lalo na po doon sa mga parokya po na nagsisimula pa lamang. Ayan po. So connect na lang po sa akin and bibigyan ko po kayo ng copy ng mga pwede niyo pong gawin po para po sa National Bible Month sa January. Ayun lang po, Father. Salamat po. Okay, salamat. So kita-kita tayo sa susunod na Tuesday, no, para sa ating Biblical Spirituality Weekly. Okay, and then subaybayan niyo po kami sa ating programa Ang Biblia Ngayon every Sunday 8 PM, no, sa Radio Veritas, at every day, no, na meron tayong mga representative na Bible apostles, no, sa kalakbay ng pamilya, no. Kadalasan si Sister Lacy ay merong mga itinuturong mga topics doon. So subaybayan Yes. po natin. Okay, sige po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Palain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Thank you po. Thank you Good po night. sa inyo lahat. Good night. Good night. Maraming salamat po. Good night po. Maraming salamat. God bless. God bless you po. Ingat po kayo. Next week po. Be safe.